at siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din, dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Sinabi nga ng AB ng mga Marcos vlogger na ano daw yan, ligasiya daw yan ng Marcos admin. Eh di maglabas sila ng ebidensya na ligasiya yan. Eh ang alam ko, galit si BBM sa Chinese dahil niyayakap ni BBM si Zelensky. Eh sino ba si Zelensky? Kaninong kaalyado si Zelensky? Oh. Ang alam ko, hindi maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China during his term nitong BBM na ito. Kaya hindi mo matatawag yung mga BBM vlogger na yan, mga sinungaling yan. Kasi silang talaga ay nabubuhay sa pera. Hanggat binibigyan sila ng pera, yun ang trabaho nila, magsinungaling, at magsinungaling. Walang mga prinsipyo. Kahit alam nila ang katotohanan, babaliin nila just to pay them. And feed them. Ang nagpapakain kasi sa mga animal na yan ay ang Marcos administration. Diba? Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Kahit i-research niyo kung ano ang original na pangyayari ng Bukana Bridge na yan, matutuklasan nyo by research. That is during the term of President Rodrigo Roa Duterte. At si Ma'am Sara ay bahagi din yan. Siya din ang nagpatuloy na maipag-communicate sa China para maituloy yan. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din, dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge.